Magandang gabi po. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Ito na naman ang paligayang tapat o kayang banal. Kristang naman nakis ang hindi minindot na walang pahintulot. Ang pantas na talipanda sa komentaristang kupal ka, Dennis Reyes. Magandang gabi po. Magandang gabi ho sa mga... Magandang gabi din kay sa mga nagbibiyahe ngayong gabi, mga nagmamadaling nag-impake. Lumipad daw eh. Nakasakay daw sa Gulfstream na nakaparada daw sa garahe ni Lucio Tan at umalis na ng bansa. Or at least umalis ng Maynila. Hindi natin alam kung saan nagpunta eh. Wala pang balita kung saan nagpunta. Pero for sure, umalis na siya. Pinag-uusapan namin ay Speaker Martin Romualdez. Yes. Tomorrow, apparently, si Boji D na ang papalit as Speaker of the House. Sino si Boji D? Boji D is a grandson of the late warlord Faustino D. Warlord of the talaga? D clan of Isabela. Warlord talaga? Oo. Ano talaga? Hawak nila sa liig. Ano yan? Sila... Isabela di Norte yan. Ilocania pa rin yan, di ba? Yes. Part of the Solid North. Yes. So, kamag-anak ba yan? I think so. Pero bakit hindi si Toby Chanko? I had to ask that question. Well, kung mapapansin mo, si Toby Chanko inuupakan din, di ba? Kasi mukhang may basbas na rin na upakan si Toby Chanko. Well, kung may basbas ang basa ko. Kung may basbas na banatan ang pinsan, eh di ba banatan na rin ang ibang kamag-anak? Parang ganun eh. Kasi may atraso. Tapos, actually, si Toby Chanko kasi maraming gulong ginawa. Well, nandyan na yung bagong alyansa issue. Alam na natin yan. Yes. Lahat ng gulo na yan stem from Toby Chanko. Pag tinignan mo lahat yan galing kay Toby Chanko. Alin yung flood control issue? Lahat yan. Paano nangyari galing kay Toby Chanko? Okay. Ako, basa ko ganito. Nagkabit-kabit yan. Okay. Nagsimula yan dun sa botaheng bagong alyansa. Okay. Okay. Di lumakas sa mga Duterte Senado. The Duterte boys being, alam mo mga kulang sa pansin, di gagawa't gagawa ng gulo. Sila nagkakaungkatan. Actually, sila yung unang bumanat sa Congress. Ulit, sila unang bumanat sa... Ang Duterte boys, Duterte Black ang unang bumanat. Oo. Kasi di ba, ang bumabanat sa Congress, si Sara. Kasi remember, okay, kasi ini-impeach na si Sara. Okay? Na-archive na ngayon. Oo. Nung napunta sa Senado ang usapan. Okay, bumawi sila ngayon sa Congress. Inuupakan nila. Kaya pumutok lahat yung issue na yan. Okay. If you would notice, yung issue na yan din, pumutok, kasi nakalimutan na ng tao, yung mga politiko natin, nakalimutan na yung parliamentary courtesy. Okay, parliamentary courtesy dictates that you cannot attack a member of Congress. Okay, a co-member of Congress, whether he is from the other chamber or the same chamber, hindi ka po pwede ng personal attacks, which everybody has forgotten. Kaya pansinin mo, uso-uso ng personal attacks. Duterte style yan eh. Style yan ng mga Duterte boys eh. Ang hindi nila naiisip is para yung nagtuturo ka ng ganun. Diba? One finger is pointing at the other person. But remember, 3 fingers are pointing back at you. Diba? So, nagkakaungkatan ngayon. Nagkagulat-latan. Diba, may baho ako, di may baho ka rin. Which is, I think, good for the people. Because it's something that has, parang ano yan eh, malaking pigsa.
Na nahinog na. Malaking pigsa sa puwet ng lipunan niya. Na nahinog na. Na nahinog na, kailangan ng paputokin. Oh. Ngayon, pag putok niyan, kailangan mong tanggalin lahat ng nana. So, lahat yan ng mga corrupt, kailangan ungkatin mo na. Siya, dyan yan. You have to debride it. You have to debride the past. Lahat sila. Diba? So, damay-damay na ngayon yan. Damay-damay na ngayon. Which is, in fact, for me, it's good for the country. Question. Bakit sa Diskaya issue, hindi nabibigyan ng pansin na si Bongo yung unang kumpanya na pinartneran nila kung bakit sila yumaman? How come that's not even mentioned? Doon na patungo yun. Yun nga ang iniiwasan. Kaya nga, di ba, binabara ni Marcoleta. Si Marcoleta, gusto niyang gawing state witness. Oh, yes. Kaya di ba, doon sa hearing sa Senate, binabara niya. Sa hearing sa House, lalabas yan. Mas mas pasinsin nga daw ang investigasyon ng House. Grabe yung mga tanong sa House. Nandiyan sila Luistro. Ako nag-enjoy ako manood kay Luistro kasi pag nagtanong yan, ang hirap pag sinungaling. Pinapaikot-ikot lang yung tanong. Pag nagbago ka ng sagot, bubuking ka. Diba? Kaya tamo, ang naging problema niya, lumakas din ang loob. Oo. Kapal na mukha niya. Yung the fact that the impeachment was archived. Yun din yung nagsimulang umusbong yung galit ng tao. Oo. Doon na doon talaga na-incense yung mga tao. Oo. Yun yung sinasabi mo, yung sinasabihan mo kami dati, mag-scatter na lang kayo. Oo. Diba? Hindi na pwede, natanggalan na ng connect sa GCash. Hindi ka na makapag-load. Tapos, yung mga sagot ni Sara ngayon sa budget hearing. Diba? Bastos. Nakakagalit lalo yun. Nakakagalit, bastos eh. Oo. Tsura niya pa nakakabuisit. Sarap sa bunutan. Sa totoo lang. Lahat yan, puputok lahat yan. And it's a good thing na pumutok lahat yan. Tamaan ang tatama. So, anong buhay natin bukas? Wala tayo, si Boji D. Tama ba? Yeah. Boji D ang ating speaker na bago. And so, how does that affect the investigation? Kasi, the way you're saying it, parang pinaalis para protektahan. Parang ganon, di ba? Diba? Parang tangina mo habang pwede pa, lumayas ka na lang. Oo. Ang chismis, nagpapaano daw ng bahay sa Forbes. Kaya doon siya ngayon nakatira sa parang mga tinagdikit-dikit na townhouse dyan sa may Manila Polo Club, yung gilid ng Polo Club. Meron mga townhouses doon eh. So, siya daw ang naka-occupy doon. 4 units daw ba doon? That's true, no? Kasi his house is under construction or renovation. Well, remember, kahit naman hindi siya maging speaker, he can afford it. Saan ang galing ang pera? Wala naman sila negosyo eh. Let's not kid ourselves, no? Ano panahon ni Marcos? Kung sa bagay. Sino nga ba tatay nila? Kokoy. Kokoy, tako. Ang yaman nun. Paboritong kapatid yun ni Madam eh. Yes. Paboritong kapatid ni Madam. Lahat ng negosyo binigay kay Kokoy eh. I mean, the man, if I'm not mistaken, wasn't he the one who drove the sugar industry to the ground? No. Yes. No. Not Kokoy Romualdez. Ha? Diba? Sugar industry. Kaya nagkalugi-lugi ang kaya naghirap ang Bacolod? Hindi ba siya yun? Na Sutra. Hindi si Kokoy yung Sutra. Mamaya tingnan natin. Benedicto. It's Benedicto. Benedicto. Okay. Kaano-ano nila yun? Kapatid ba yun? Crony lang? Crony. Okay. Benedicto. So, okay. Pero malaking minana kay Kokoy Romualdez. Di ba ang tagal niyang ambassador to the US? Yeah. And Babes Romualdez is now ambassador to the US. Nakakadalawang term na. Yeah. Sorry. Ano bang relationship ni Babes tsaka ni Speaker Martin? Magpinsan ba? Magkapatid? O magtsuhin? O
Magtsuhin. Ang magpinsan si Martin tsaka si Bongbong. Yes. Tsaka si Alfred. Yung dating mayor ng asawa ni Kring Kring. Magkapatid yun, di ba si Martin tsaka si Alfred? Magpinsan. Hindi pa sila magkapatid? No, okay. Was it Martin Romualdez who paid for GMA's expensive dinner in the US? Everybody was talking about it. Yes. Yung magkano ba per plate? I remember that. I forgot the restaurant, pero that went on. Umugong ng matagal yun eh. Na pinag-usapan eh. He can afford that, Yes. Wow. Ano yun eh? Anong tawag dito? Basta New York investment na din. Investment underwriting. Kasi di ba Cornell University graduate yan si Martin? Di ba siya abogado? Abogado. Abogado. Okay. Ba? They all went to law school, Yeah. Talino yan. I'm sure. Matalino na, mayaman pa. I mean, it's nandyan lahat sa kanya. Pero sana wag nang kumupit. Mayaman ka na, gwapo ka pa, matalino ka pa. Ano pa ba naman nahihingin mo, di ba? Wala naman ebidensya. Yun lang. Walang ebidensya. Galitan tao, pero remember, nobody could pin it directly to him. Totoo yan. Kasi yung mga sa pag pinagtatagpi-tagpi ko, ang sabit doon sa insertions, si Saldico tsaka si Cheese. Saldico tsaka si? Cheese. Kasi si Cheese mismo ang ang nandun sa office ni Saldico, siya mismo yung nagdidikta. Diba? So, si Martin, merong ultimately may deniability. Pwede sabihin, hindi ko alam yan eh. Alam naman natin hindi pwedeng ganun eh. The same as with Grace po. But si Grace po, walang naniningil sa kanya. Bakit? Ano kasalanan ni Grace po? Ay, silang 4 ang member ng small committee. Grace po, sino pa iba? Saldico, Cheese Escudero, and hayop. Speaker Romualdez. Sila yung nagligay ng insertions after ng BICAM. I didn't even know Grace po was involved. Akala ko pa naman malinis yun. Hindi, kaya nga, 4 sila. Bakit hindi laliman ang investigasyon? Alam mo, sa totoo lang, watching all of this, nagagalit ako talaga kay Barcoleta. Tsaka doon sa anak niya, nakakabuisit sila ng mag-ama. Hindi, yun ang lalabas dun sa bagong commission. That is what's hoping that will come out sa bagong commission. Incidentally, I actually met, I was telling you about it sa I met Andres Reyes before all of this. He was retired, he was just dancing, he was eating. So, nakahunta ko, mabait naman. He's from LaSalle and he's very active dun sa niya, dun sa mga LaSallian brothers niya. And most of the time, he's involved in US politics. Yun ang gusto niyang pag-usapan. Kasi syempre, na siya retired na siya. Ayaw niyang pag-usapan ng local politics. Next thing you know, kasali na naman siya. They roped him back in. Malinis naman. Tahimik lang tao yan. I mean, blood ko yan eh. So, kami mga unang naglabi dyan for his seat. Okay? Nakatatlong labi kami. Bago nakuha sa mga. So, nakakausap ko siya talaga he is very quiet, very unassuming. Doesn't like to talk about yan, mga ganyan. And he's very intellectual. Yung talagang, pati yung pag-discuss ka nag-isip siya about sa kaso. Very, ano nga pala, very philosophical. Ateneo Law nga pala si former Justice Andres Reyes. Yeah, very philosophical, very
insightful. I met him through his cousin Nancy eh. So, ano lang, puro pagkain lang pinag-uusapan namin nun. Siyempre. Kasi siyempre sila may aristocrat. Aristocrat. Pero kasi tahimik lang yan siya eh. And then akala nga even his cousins were surprised na lumutang ang pangalan. Ang chismis, ang nagpalutang daw, ang nag-promote daw sa kanya is Bersamin. Very very close sila ito. Is Bersamin also Ateneo Law? No, UE. Baka magkasama sila sa Court of Appeals. Sa Supreme Court. Sa Supreme Court. Oo nga pala. Sino ba ang justice ng panahon ni nung Associate Justice si Andres Reyes? Sinong Chief Justice sila noon? Si Bersamin? Yeah, inabot si Bersamin. Kaya sila close. That makes sense. Well, yan. Tsaka it's a very tight community. Yeah, ilan lang kayo, no? Sa Supreme Court, dalawa lang yan. Either close kayo, magkaaway. Oo. Dalawang bagay nga lang yan. Either close kayo, magkaaway kayo. Totoo yan. Interesting tong So, itong pinatakas. Yun ang dating sa akin nun eh. Parang pinatakas si Martin. Parang pinoprotektahan. But then again, like you said, wala namang walang ebidensya. Nothing leads to him. Malinis magtrabaho. Well, yun yung all insinuations na kinakabit sa kanya pero bagay, at the end of the day, nasaan ang ebidensya mo? Diba? Nasaan ang paper trail mo? Wala ka maidikit. So wala nang chance si Barsaga maging speaker. Itililing. Never had. Never did. Wala pa lang tinapos daw, sabi nila. Mukhang may tililing o addict lang. Ano ba 'yun? Autistic. Pag nakita mo talagang pag panoorin mo yung mga video, talagang nasa spectrum. Saka pansinin mo. Wala siyang sense of propriety. Wala nga. Yun ang number one. Kung makikita mo, yun ang number one na manifestation ng autism. Bakit? Ang talagang autistic na tao, walang sense ng human relation. Sorry sa mga nakikinig na have experience with autism. There are some in the spectrum na talagang socially maladjusted. Sorry to use that term. Ang classic na test is papanoorin mo sila ng Who's Afraid of Virginia Woolf. Okay. It's a 1950s movie. 1960s movie, okay. It starred Richard Burton Elizabeth Taylor. Taylor. It's about when Burton was still straight. It's about a married couple on the way to divorce. Okay? So, yung away nila, magkaaway sila. At doon pinakita yung away ng mag-asawa. Ang away ng mag-asawa, puro parinigan. Walang diretso. Diba? It is all lahat subject. You're saying one thing, pero you're meaning another. You're doing one thing, pero diba? You're saying one thing, you're doing another, you're meaning another. Ang tao hindi makaintindi nun. Yun ang classic test. Nuances kasi. Highly nuanced. Pag hindi nila naintindihan kung ano nangyayari, autistic ang tao. Because hindi nila ikita yung subtext. So, yung mga classic signs ng autism, nakiibag sa akin. Yung ginawa niya lang yung nag-barge in siya. So, sila ni Sandro. Sira ulo ba siya? Si Sandro Marcos yan eh. Bastos ka? One. Second, kabastusan. Hindi niya alam na bastos yun. Third, sabihin mo ba everybody sit down. Kahit na putang ina, sino kausapin mo, everybody sit down. Puta ko sa akin sabihin niya, nagpupuntuan tayo. May pumasok na gano'n, everybody sit down. Stampaling ko. Diba? What more, yung mga committee
I'm guessing mga deputy speaker. I'm guessing they know. They know na ano. Tapos ang sabi niya pa, kaya hindi niya pinapatulan. Pero hindi, pinatulan ni Renato Puno, nagalit eh. Hindi, si Ronnie Puno, ang kinagalit niya na is, hindi sa pinatulan yung personal. Pinatatalsik na lang. May point si Ronnie Puno ron. Because ang epekto niyan is not not on him alone to the House of Representatives itself. Because he's making these baseless accusations against congressmen left and right. I mean, he's violating parliamentary courtesy. He is not conducting himself unbecoming talaga with the proper decorum of a congressman. At nagsabi na doon yung nanay, hindi doon niya talaga makontrol. So, and then he also mentioned that he's not obliged to show his medical records unless a court asks him to do so. Hindi para mo na inamin na buang ka talaga. Precisely. Diba? Precisely. Yun na nga yun. Yun na yun. Ayaw niya pakita. Well, tama naman sinabi niya. There is nothing physically wrong with it. Yeah, it's all up here. Sira ulo eh. Kala ko nga nun baka addict eh. Hindi, autistic. Yung walang... walang sense of, propriety, decorum. Hindi nakakaintindi ng social cues. Yes. Di ba, puta, diretsin mo ng ay wala for speaker, gagawin kitang deputy speaker. Tangina mo, deputy speaker ako ngayon eh. Yeah. Di ba? Kinangina mo, senior deputy speaker nga ako. Gago. Pinababa mo pa ako. Di ba? Stupido. Stupid nga eh. Wala, may tililing. Di ba may batas tayo dyan? Bawal tayo mag-elect sa kongreso ng buang? Yes. Oh. I'm sorry to say, but autism is kind of part of it. I'm sorry, I'm not using the word buang so generally, but I'm saying that if you have some kind of mental condition or a medical condition that will prevent you from like you do not understand social cues, hindi talaga pwede yun. Hindi dapat na kaya lang kasi binana yata yung posisyon niya eh. Hindi, kaya nga sinabit na sa ethics committee. So what's gonna happen if they kick him out? Who's going to be the congressman of the area, of the district? Mag-a-appoint silang bago. When you mean sila, sinong sila? Congress. Can they appoint the guy the guy who lost? They can appoint him. Or parang yung ginawa nila nung panahon nung nakaraan, isang party list representative, ginawa lang caretaker representative. Si Eric Yap, namatay yung congressman ng Baguio. Si Eric Yap, ginawa lang caretaker. O di po, tangina pagkatapos si Eric Yap, tumakbo sa Baguio. I see. Dire-diretso na. Ganun pala yun. So they can have any sitting congressman na from either a party list or from another district to become caretaker of the place. Oh. Pero puta, mas maayos yung kapatid. Ba't hindi yung kapatid ang tumakbo? Ngayon lang tumakbo yun konsehal ata. Ng DASMA. Pwedeng yun ang i-appoint nila. Para to keep the nepotism happy, mga danepos happy. Doon na lang niya, tapon na lang sa Amerika yan. Doon na lang nila itapon yan, bayaan nila doon. Doon magwala. Doon nila ipagamot. Wag dito. Dami naman silang pera eh. The whole family has been in dynasty eh. No. Yan ang sinasabi. Tagal lang in power yan. Yan ang sinasabi ni Calyodi na ang bansang may dynasty ay hindi talaga yayaman. 89% of everybody in our legislature are from dynasties. So, yes. Kailangan na nating magising and stop voting for them. Yeah, kaya kailangan anti-dynasty bill. Hindi nila mapasa-pasa eh.
Ako, mas mahigpit niya ako. Sila hanggang 4th degree lang. Ako dapat hanggang 8th degree. Masyado na malayo. Masyado na malayo yun. Bakit? Puntang ina, mauubos ba Pilipino? Abe, kung nasa Dinagat Island ka, na ilan lang ang tao doon eh. Baka lahat doon magkakamag-anak. Sorry kayo. Hindi ba? Hindi naman lahat siya magkakamag-anak kahit na sabihin mo. Bagay. May mga dayo. Diba? Bagay, may Tsaka dayo. isa lang. Tapos, pahinga. Pahinga na 1/3. Tsaka yung 8th degree, ibig sabihin, pinsan lang yun. Hanggang 4th degree nga lang daw. Ano bang 4th degree? Ang 4th degree, di yung kapatid mo, immediate family. Ha? Di ba pinsan na yung 4th degree? Oo, pinsan mo. Oo. Ay puta, yung 8th degree, ibig sabihin, pinsan sa ano. Diba? Second cousin. So, okay na yun, hanggang second cousin. Knowing kung gaano ka-tight ang Family ties. family ties sa Pilipinas, hanggang 8th degree dapat. Hanggang... Para isa, tsaka isa lang sa bawat pamilya. Oo, para isa lang apelyido lumalabas. Pag yung pareho. Tapos, pagka graduate ka, pahinga. Pahinga, oo. Walang po pwedeng tumakbo sa inyo. Wag yung sunod-sunod na mamaya, isa lamang pizza, hindi naman pwedeng ganun. No, dapat pahinga 1 term. Kasi kung talagang magaling ka, iboboto ka ng tao. Oo. Kaya lang kasi alam mo naman ang boto kasi ikaw na rin na may sabi doon, wala namang eleksyon, bilihan lang ng boto eh. Nabibili hindi, kasi. Pero again, pagka nagsimula ka ng reforms, lahat yan tatamaan. Bagay, tama. Kailangan natin ng ganyan. Kaya yung 21 na yan, marami nagsasabi. Well, the president is actually not leaving. That's what I heard. He's not leaving for New York, not for anything, but because alam niya sa 21, baka may mangyari, mabuti nandito siya. Mabigat yun. Hindi niya pwede iwanan yun. And you know, all of these things happen, na mga coup sa Senado, it always happens when he's not around. Well, syempre, I think the guy just wants to have a handle on things. Tulad ng ganyan, maha-hijack pa yung rally na yan ng mga anti-BBM. Ano mo yun? I doubt it. Doubt ba? Basta sa mga... Kasi kasi nakita mo yung press con, sinubukan i-hijack. Oo. Pinaalis agad. Pinaalis agad. So, very conscious. The yellows are very pro-BBM actually. Nagkaisa na sila. More or less. Ano naman nila, putang ina, wala silang kakampi. Wala naman na sila eh. Ito na pagkakataon nila to get back in power. Here's your chance. Sa totoo lang. Let's face it. The yellows are just as opportunistic. Di ba? Opportunista yung mga yan. Lahat naman eh. Wala namang sa akin, napaka-ipokrito nila eh. Na kunwari may prinsipyo, pero sa totoo wala. Lahat ng partido, ganyan. Lahat naman yan, politika, lahat naman yan eh. Huwag tayo maglokohan. Everybody's just out for themselves. Kaya nga, we have to redesign the system in a way na parang pati naman tayo makinabang, di naman puro sila lang. Kaya mas bilib pa ako sa lakas kesa sa liberal. Sino ba ngayon ang lakas? Andiyan pa ba sila? Sila Martin, Romualdez. Malakas pa yun? Tinan mo nangyari. Hindi, pero kasi ang lakas at least, hindi sila ipokrito. Bagay. Papakatotoo naman. Di ba? Oo. Politiko kami. Oo. Diba? hindi kami nagpapanggap na babait kami ta. Diba? Simple lang. Ito ang rules namin. Dapat loyal ka sa partido. Dapat na sumusunod ka sa chairman. Yun lang. So, huling katanungan ka, Dennis, no? Ano nga asahan natin bukas? Bagong speaker. Kasunod nun? Fearless forecast mo. Malamang may mga bagong committee chairmanship. Well, like any change in power. May mga babaguhin, may mga papalitan. I see. Ganon din ba sa Senado? Papalitan din ng mga tiga-CA, yung mga Blue Ribbon, nagpalit na ng head. Pero ang CA yata hindi na napapalit.
Ganun ba? Alam ko, ay parang, kasi alam ko bini-elect yun. Pero dapat yun, mapalitan eh. Mas Mapalitan maayos. kasi puro Duterte nakaupo dun eh. So, dapat yung palitan yun. I mean, if the powerful, di ba the most powerful daw is the Blue Ribbon? Kung yung Blue Ribbon napalitan eh. Oo, yung Blue Ribbon napalitan. Dapat CA mapalitan din. Nagko-compute pa sila ng number of seats, may 0.5 pa eh. Oh. Ano gagawin mo sa silyang 0.5 na hahatiin mo yung tao? Hindi, maghahanap ka ng kahati. Makes sense. Okay. Ganun yun. Hati tayo. Diba? At saka kayong dalawa mag-usap kung ano ang sharing ninyo. Kasi meron pumapayag na limbawa, tayong dalawa. Meron pumapayag na, sige, ako na uupo sa CA. Pero lahat ng committee ko, iyon na. May ano pala sila, may kid pro ko din pala sila. Oo. Meron naman, sige, tigkalahating term tayo. 3 years ako, 3 years na. Term sharing. Pwede pala yun. Depende nila sa usapan nila. Yung pala yung 0.5 na sinasabi. Akala ko, hatiin mo yung tao eh. Parang, kalahati upo ka lang. Kalahating boto ka lang. Hindi naman pala ganun. Okay, kung 3 taong ka na lang, kalahating term na. 1.5 tayo. 1.5, kasi puta, may papalit siya eh. Mali may papalit siya eh. Yun ang kahati. Makes sense. Okay, so, ayan na. Nandito na natatapos sa ating kalahating oras. Maraming salamat sa panonood. Na-timingan natin na may nangyari, may so as much as early as we can, pero syempre habulin natin to para ma-upload natin kaagad para yung mga tao pag nanood nito, sabay na kayo sa balita by the morning. Oo. Sige. At dito natatapos sa ating magandang kwentuhan. Ako po si RP Lazaro, nagpapasalamat. Ito na naman ang Pantas na Talipandas, nagpapaalam, babalos. Thank you. Bye. Bye-bye.